Alam nyo ba kung bakit dinarayo ang Clark, Pampanga? Ito ay dahil foodie paradise din to. At ngayon, titikman natin ng local, provincial at international dishes kasama ang isang exotic na pagkain na siguradong ikakagulat nyo. At are, adobong nakatikim ka na ganyan. Mula sa authentic Kapampangan cuisine, Really oily, but looks really good. sa Batangas style lomi at goto, Oh, parang makakainan lang sa Batangas eh. Oh. at syempre, isa sa mga best Korean barbecue sa Pampanga, Yan na, pinakahihintay. Luto na yun. lahat yan nandito sa Clark. Pero may isang pagkain dito, hindi ko ine-expect na matitikman ko. Ay hindi ka napapaibigyan at the very least ay nagiging curious yun. Dami agad. Grabe, ibang level. Crunchy siya eh. Welcome sa Clark, Pampanga. Ito ang ultimate food tour kung saan titikman natin ang local, provincial at international cuisines. Let's go! Ang ganda ng vibe dito. Parang very, very festive. Parang ganun, parang fiestahan yung mga decor. Yan, ngayon ay 11:30 pa lang. Pero yan, nagdadatingan na yung mga tao mamaya. Daming tao dito. Ito ang Matami Authentic Kapampangan Cuisine na binuksan noong August 2014. Ang pangalan ng Matami ay nangangahulugang masarap sa wikang Aita. Dito, makakakain ka ng tunay na Kapampangan Cuisine mula syempre sa authentic sisig hanggang sa exotic dishes tulad ng adobong salagubang. At hindi lang pagkain ang kakaiba dito. Ang mga naglilingkod ay mga katutubang Aita at abiling na haharap sa iyo na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Nung nag-vlog ako dito, short form lang yung nilabas ko. Ngayon lang yung long form. Kaya excited ako pakita sa inyo kung anong meron din sa Matami. Tapos marami sa staff nila ay miyembro ng Aita community. So maganda na nabibigyan ng pagkakataong kumita ang mga miyembro ng Aita community. At yan, pagpasok mo, ganda ng ambience. Yan, may mga medyo dim, pero may mga lighting naman to make the place more festive. Tapos may malaking dining area din sa gitna. Tapos meron mga dining area, separate dining areas. Ang tawag dyan mga sityo. Tingin ko rin sityo ng mga Aita community, not really sure. Don't quote me on that. Yan, iba't iba. Dito, dyan pumesto dati, air condition yan, dyan hindi tayo pumesto. At kung Kapampangan food ang hanap, kita nyo yung mga pagpipilian yung iyan. Yan na rin na yung aming bistek baka. Tapos, are, ang exotic food na malamang hindi nyo pa natitimusan. Adobong salagubang. Ang Pampanga, sikat yun sa mga exotic food. Mga betute, kamaro. Pero are, one of their lesser known na exotic food, adobong salagubang. Nakatikim ka na ganyan. Tapos yung kanin nila nasa dahon. Waiting na lang tayo doon sa sisig. Yan, syempre basta mag-food crawl ka sa Pampanga, kahit saan pa yan, kailangan may Kapampangan food ka. At kakatuwa din sa Clark. Solid start sa ating Clark food crawl, Kapampangan feast tayo. Syempre yung mga must-try na Kapampangan food. Tapos meron din tayo exotic food din sa Matami. Yan, kuha na tayo ng kanin. Bango ng kanin. Tapos yung sisig niyan, syempre, authentic yan. Yung sa amoy, pagdating, amoy na amoy yung sibuyas, saka yung margarine. Really oily, but looks really good. Karin ang ating first bite with the rice na iyan. First bite. Thank you, Lord. Fatty, oniony, a little salty. Lagyan natin ng kalamansi for that authentic sisig taste. Tapos, pisaan natin ng sili para mas sumarap. Tapos meron siyang konting sweetness from the onion. Tapos yung may mga crispy bite ka rin dahil yan yung sa sizzling plate. Pag nalagyan ng kalamansi, yun talaga yung asim na hinahanap
sa authentic na Kapampangan sisig. Meron din tayo dito bistek baka. Ito yung nagustuhan ni Aisha dati, yung first time kami narinig. So, kailangan orderin yan. Ganun pa rin, harap. Yung asim, may konting asim, may konting salty component, a little peppery, meron din konting sweetness, at ang lambot ng baka. Tapos buti lang, maraming sibuyas. Bawat kagat, kailangan may sibuyas yan. At are, adobong sa lagubang. Nakatikim ka na ganyan. First time ko nakakain yun dito at nasarapan ako nun. Ay hindi ka napapaibig dyan, at the very least ay nagiging curious. Yun, dami agad. Crunchy siya eh. Between ito, tayong kamaro, actually mas gusto ko to. Yan, tapos may ano din yan, may tomatoes din, tapos oily din, and a little adobo flavor. Peppery din, tapos yung green onion, may konting dagdag na anghang. So itong Clark, obviously, dahil lapit yun sa Clark International Airport, tapos ang dami ng mga hotels dito, ang dami ng mga modern kainan. It's good to see na meron mga ganitong kainan, itong Matabi, na piniflex pa rin, pinupush pa rin yung authentic yung Kapampangan food. Para sa mga locals na naghahanap ng mga familiar flavors na masasarap, para sa mga turista na dumadayo ng Pampanga, dahil obviously gusto nila makakain ng masarap na Kapampangan food tulad namin. Sunod naman, meron tayong kakainan na merong feast na sikat sa probinsya ng Batangas, saka syempre yung international cuisine. Solid pa mga titingilan natin dito. See you sa next one. Para sa provincial part ng ating vlog ay tayo ay maglulumi. Batangas represent din sa Clark, Pampanga. Narinig tayo sa Clark Lomi House and Restaurant. Ko ay dayo pa ng Clark para maglumi ang Tagalipa. Ito ang Clark Lomi House, isa sa mga pinakasikat na kainan dito sa Clark. Maraming Batanggenyo ang nandito, karamihan ay nasa serbisyo. Kaya hindi na nakakapagtaka na may authentic Batangas Lomi at goto dito. Ang Lomi, kilala sa Batangas, makapal ang noodles, malapot ang sabaw, tapos loaded sa sahog. Yung goto naman ay hindi ang goto na alam ng karamihan. Kaya sabi ng mga Batanggenyo na namimiss ang Batangas comfort food na to ay salamat naman. Oh, parang mga kainan lang sa Batangas eh. Oh. Alam mo yun, nasa Banay-Banay Eatery lang. At yun ang big two. Ang Batanggenyo food ay narinig. Siyempre tayo mag-Lomi special. Yun nga nga ipinunta din sa Clark Lomi House. Tapos meron din pala na Goto Batangas. Yan, solid yan. Ay, talo na rin ang mga lomihan sa Batangas. Kita nyo ang daming pagkain. Sadyang ay full-blown restaurant na. Tapos meron din silang outdoor dining area dito. Tapos meron pa dito, galing oh, sa ilalim ng puno. Presko. Ari pala, talagang full-blown na Batanggenyo restaurant na. Bukod doon sa meron din chami, may tawilis, may ginatang tulingan. At pag may ginatang tulingan, for sure merong sinaing yun. Sinasabi sa hula, for sure merong sinaing na tulingan. Yan, may mga nagano pa oh. Kakatapos lang ng 10K, di nikakain. Yung Mickey noodles looks legit, yung kaldo looks legit. Sa toppings, yan may atay, meron ding pork slices, arilaang na iba, siomai na hindi fried, may fried garlic din. Itsura at amoy Loming Batangas naman talaga. Arin man yung Goto Batangas, looks legit as well. Yan, subukan na natin. At syempre pag Loming Batangas, ililipat mo yun sa plato. Kahit nasa Clark, gayon pa rin ang style natin. Yan. Subukan muna natin ang ulang sausawan. Kamahan na natin ng pork. First bite. Thank you, Lord. Yung lasa siguro closer to the original Lomi kaysa yung mga modern Lomi na medyo mas malasa na. Kaya ang sarap na merong sausawan. At pag legit na Lomi, ang sausawan, toyo mansi na maanghang, yung atay malasado ah. Ito daw, since 1992 pa. Tagal na rin, no? Tapos, tinanong ko yung may-ari, ano daw, mag-e-expand sila. Magiging grill pa.
I'm assuming, kaya rin kasi yung mga lugar tulad ng Clark ay may mga ganitong restaurant, kainan. Kasi syempre maraming mga dito nagtatrabaho, ng mga taga Batangas. At kung ako halimbawa, di na ako nagtatrabaho sa Pampanga at napapaibig ng lumi, tapos hindi makauwi, ay, pwedeng na rin. Ang kulang lang dito, kikiam sa bola-bola. Or yung sa mga modern lomi ng mga toppings ng mga kupor, mga gayon. Good start. Dili naman tayo sa goto. Imusan muna natin ang sabaw. Legit din, legit. Ang kulang din medyo wala siya nung yung natural na anggo ng mga lamang loob. Yun lang ang kulang din Imusan natin yung laman. Lambot naman. Tapos ang sausawan sa Batangas Goto ay palismansi. Ako nga naiilang araw pa lang din sa Pampanga, na-miss na ang lomi at goto. At buti may garni din at satisfied ang aking cravings. E di yung lalo pa yung mga di na nagtatrabaho tapos ilang linggo, ilang buwan na hindi nakaka-uwi. Ay solve na solve din Nakakahigop ng sabaw. Speaking of sabaw, meron pa din isang Batanggenyo food din sa Clark na kinain namin. Kasama ko si Cubs Chess ng Team Canas TV. Nag-food trip kami ng bulalo sa isang legendary bulaluhan din sa Clark. Panoorin nyo dito. Napag-local, provincial food trip na tayo din sa Clark. International naman tayo. Mamayang gabi yun. Kita-kits tayo doon. Para sa last stop ng ating local, provincial, and international food trip din sa Clark, Pampanga ay narinig tayo para mag-Korean barbecue. Ari ang Grill Soul Korean Barbecue. I've heard great things. Okay, naghahanap-hanap sa Google Maps. Eto, top rated to. At kitang-kita naman punong-puno. At kita nyo ang mga waiting. Yan. Kami ay pang 12 yata sa pila pero napapaibig na. Tsatsagain na namin, hihintayin na namin din Sana lang ay worth it sadya. Ito naman ang Grill Soul na madalas kilalanin bilang isa sa pinakamasarap na Korean barbecue spots dito sa Pampanga. Hindi siya unli, pero sulit kasi premium ang cuts at legit ang lasa. Marami talagang international restaurants dito sa Clark kasi ang daming foreigners at travelers na nagtatrabaho at bumibisita dito. Kaya perfect na spot ang Clark kung naghahanap ka ng authentic global flavors tulad ng Korean barbecue. At gusto ko yung vibe ng lugar, very lively. Alam mo na, everyone's energy is up. Most likely dahil mga magkakaibigan, magkakapamilya, magkakasama din enjoying delicious Korean food. Ang location nga pala nito, yan, katapat lang ng Cafe BOM. Diyan kami nagkape, nakadalawang kape na kami dyan. Highly recommended dyan. Sarap ng kape dyan, ang ganda ng ambience. Chill na chill. Yun, tinawag na kami. Table 7. Masarap matawag din You love your Korean barbecue, we promise tonight. Tapos din ang kalakaran din ay hindi unli. Ako sanay sa unlimited Korean barbecue. So ito yan, per order yan. Yan ang mga presyo niyan. Ang magkakaalaman dito ay kung tama nga na quality over quantity. Parang ito yung gusto ko grilled pork neck, aged grilled pork neck. Ano pa kaya? Ay pa, ito, pwede to, aged grilled pork belly. Parang masarap to. Tapos papipiliin ko na lang si Aisha ng kanya. Tapos, not really sure kung anong masarap na side dish. Bahala na mamaya. Papiliin ko muna si Aisha. Ang hinahanap niyan, spicy chicken. Yan ang paborito niyan sa mga Korean barbecue. Parang wala yatang spicy chicken din Bye mag-beef. Yan, pang malakasan ng orderin natin. Aring aged grilled beef, chuck flap tail, kahit dagasan ang presyo para magkaalaman sadya. Happy birthday po sa inyo. Kasi naman may birthday, happy birthday. Not really sure kung ipagluluto ka ng mga servers. Parang yan, tatlo na yung nakikita ko na may naglulutong server per table. Ko-confirm natin mamaya kung legit. May experience ko din sa wakas, ang kakain laang, hindi na kailangan magluto pag nasa Korean barbecue.
Oh, mukhang yun po. Yun. Oh, ganda ng dikit ng apoy. Galit na galit. Mga uling. Yan. Tapos, nilagyan ng pork fat. So, yan ang pinakamantika niya. I-re-render niya yung fat. Yan. Nag-render na nga naman ng fat oh. Yung ng mantika. Tapos yan, yun. Ang aking pork belly. Sinalang na. Tapos yung cheese, sinalang na rin. Yan, tinanong ko, kinonfirm ko, sila daw yung magluluto. Pero kung gusto naman ng guest na sila yung magluluto, pwede naman daw. Promise ma'am, di kayo magtatampo? Hindi naman daw. Pero syempre for the complete experience. Saka para alam nila yung, kumbaga, perfect na luto para dyan. Kapal nito. And the beef is looking good din, oh. Yan, so piniflip niya all sides, pati yung skin. Tingnan natin kung magkakaroon ng konting lutong yan. Kita mo yung karne quality o pork belly. Ganun yung ratio. From what I can see, yun o, malaman. Pero kita mo may taba. Siyempre may balat. Ultimo cheese, tinitimpla yung luto. I mean yan, yung hindi niya hinahayaan lang na nakasalang lang. Kakakulay na. Yun, wow, look at those grill marks. Ay, pag ganyan kagaling magluluto, papaubayan na natin sa mga experts. Cheese, melted na yung cheese. Yan, sinupit-kupit na. Even yung paggupit nyo, masterful. Almost same size as lahat ng binugupit niya. Para mas madali na maluto, saka para equal yung luto niya. So yung side na yung loob, yung hilaw pa, yun naman yung sinasalang naman niya. Kalahin mo yun, may commentary ang Korean barbecue habang nagluluto. Garni pala pag ipinagluluto. Nakakapag-provide ng commentary. Ilagay ulit yung taba, dagdag mantika. Ganda ng kulay, Inihahanda ng mga lalagyan. Mukhang paluto na. Nakaka-excite. Yan na, pinakahihintay. Luto na yun. Una sa akin. Yun, Next na isasalang yung beef. Mabilis lang naman yun. Mas matagal ang pork, Yan, para doon sa beef, nagpalit ginawang grill. Kaya ng grill. Tapos tatanungin ko anong danis yung gusto mo. Siyempre, always go for medium rare. Para talagang maano natin yung lasa ng baka. Yun. May marbling nga naman, Ito naman, suggestion lang. Huwag niyong well done yan at sayang ang quality ng karne. Hindi nyo masyado ma-appreciate. Dapat medium rare yan. At most ay medium. Yan, bang close to being medium rare na. Pinugupit na yon. Ano pa blue rare pa. Pag ginupit-gupit para lagyan ng heat. Para maging medium rare. That looks like quality piece of beef. May kasama nga pala mushroom yan. Yan, luto na. Ayan, tapos na tayo sa local food trip. Tapos na tayo sa provincial food trip. Ari naman, international food trip. Tingnan natin kung talagang bakit ito ay top rated. Bakit ang daming tao? Bakit ang haba ng pila? Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ari yung pork belly. Ayan. Nice color. Nicely cooked. Ay hindi na napapaibigyan. First bite. Thank you, Lord.
That is quality meat right there. Ang lasa niya, yung talagang, yung pork talaga yung malalasama, yung high quality pork. A little smoky flavor. Not much salt, hindi siya masyadong salty. Yung talagang, yun ang malalasahan mo eh. Yung pork talaga sa yung smoky flavor. Wow, kaya pala meron siyang libre na mga side dishes, yung talaga yung magko-complement sa flavor niya. And pag ganyan nga naman na quality ng pork, gusto mo talaga na yung mag-i-stand out ay yung flavor ng pork. Try natin yan with the side dishes mamaya. Bawas muna tayo dito sa beef kay Aisha rin. Gusto niya nung una, chicken, nakikiramdam sa gasto. Sabi ko, hindi, ako bahala. Orderin mo yan, kahit mahal. Tingnan natin kung worth it. Ganun din, yung malalasahan mo, yung lasa ng beef, saka yung smoky flavor, not that super tender. Di ko alam kung yung cut ng meat ay ganun talaga. Pero overall, a good dish, pero basta gusto ko yung pork belly. Tatry na natin with the side dishes yan. Buti na lang, nag-pork belly ako. Tapos, sasawsaw natin sa cheese. Yan, medyo na nag-solid na yung cheese. Yan. Tapos, lettuce and the kimchi is looking good. This is quality kimchi right here. Bigyan mo ako ng kimchi, bigyan mo ako ng kanin, masaya na ako. Wow! Sarap ng kimchi. Promise. Pati yung cheese masarap din. Sana lang, nag-order ako ng steamed egg. Sarap nun, rice, steamed egg, cheese, tapos yung kimchi, panalo yun. Kaya natin iba nila side dishes. Ito naman, mga basic, mga fish cake. Yeah, basic. Ito, try naman natin itong doenjang soup. Yan, may tofu, may onion. Try natin. Wow. Parang may gochujang sa. May konting anghang. Kasi may tofu rin. Sarap din na rin sa rice. Try na rin itong salad. So both sa lettuce, may salad din sila binibigay. Damusok na. Among the side dishes, yung kimchi yung pinaka nagustuhan ko. Sarap nito. Ito lang. Panalo na punta mo din eh. Tapos yung natural flavor ng pork, konting cheese, sa rice, and then topped with kimchi. Ay kukutsarahin na yan. Try natin to with the same side dishes. Dipped in cheese, lettuce, that beautiful kimchi. Yung pork, yung beef, panalo with cheese, saka ng kimchi. Yan, so pinakita ng vlog na to na ang Clark, andyan yung history na yung mga local food ay narinig pa rin, thriving pa rin. Yung mga locals, mga turista, may makakain pa din na talagang yung kinalakahan nila na pagkain. Tapos yung mga provincial dishes, tulad ng lomi, pag yung mga Batanggan yung mga kababayan ko yung nakapaibig sa lomi, pwede din eh. At pag yung mga locals, turista, foreigners, ay gustong mag-explore ng ibang cuisine, pwede rin. At din sa Grill Soul, marirecommend ako kung Korean barbecue ang hanap nyo. May dessert pa tayo mamaya. Pakainin ko na si Aisha at napapaibig na. Yan, ari yung nila, watermelon snowflake. Dito mo may mga watermelon balls, merong cherry, tapos may ice cream, tapos syempre yung bingsu ice cream. Yan. Masama-samahin na natin, except yung cherry. Not really a fan of cherry. After a meat fest, ang sarap nga naman na rin. Light dessert lang, refreshing, hindi heavy sa palate. Ito, after mo mag-meat sweats, panalo to. Kahit yung pinaka-bingsu lang eh.
Ayan, tatapusin na namin ang food trip dito. And obviously sa vlog na to, local, provincial, international ay may enjoy mo dito sa Clark, Pampanga. Meron ba ako na-miss sa paborito nyo? Let me know in the comments. Babalikan natin yan. So, Grill Soul. Panalo ba kahit hindi unlimited? Sulit ba? Yes. If you're after the quality of the meat, bawi ka naman sa side dishes, ay panalong-panalo. May enjoy mo yung high quality meat. Tapos, complemented with the flavors ng side dishes, ay panalo-panalo ka quality din sa Grill Soul. And on a normal day, ay baka at least 3 meats ang o-orderin namin dito. Pero busog na busog kami. Dahil nag-buffet kami sa Midori Clark Hotel and Casino kung saan kami nag-stay. Kung gusto nyo mapanood yun, doon natin ituloy ang food trip natin. Panoorin nyo dito. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.